Mangkukulam sa baryo. Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Capiz, may isang matandang babae na kilala sa pangalang Aling Sabel. Siya ay tahimik at hindi mahilig makihalubilo sa mga taga-baryo. Sa tuwing dumadaan siya sa palengke, napapansin ng mga tao ang kanyang malamlam na mga mata at ang kanyang bibig na laging nakatikom. Madalas siyang sinasabihan ng mga bata na isang mangkukulam. Ngunit walang sino man ang nakasisiguro kung totoo nga ito. Isang araw, ang anak ng isang magsasaka, si Manuel, ay biglang nagkasakit. Siya ay dating malakas at masiglang bata. Ngunit ngayon ay nangihina, hindi makakain, at laging namimilipit sa sakit ng tiyan. Hindi may paliwanag ng doktor sa bayan kung ano ang sanhi ng kanyang karamdaman. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan, sabi ng isang manggagamot matapos suriin ang bata. Subalit wala akong makitang dahilan kung bakit siya hindi makalunok ng pagkain. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao sa baryo. Baka nausog o baka naman may nangkulam. Bulong ng isang matandang babae. Isa sa mga nakarinig nito ay si Aling Marta, ang ina ni Manuel. Hindi siya naniniwala sa kulam. Ngunit dahil wala nang ibang paliwanag sa sakit ng kanyang anak, napilitan siyang kumonsulta sa isang albularyo. Pinuntahan niya si Mang Hugo, isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Matapos tingnan ng bata, nagkibit balikat si Mang Hugo at bumuntong hininga. Hindi ito karaniwang sakit. May tumatakip sa kanyang espiritu. Kailangang mahanap natin kung sino ang may kagagawan nito. Nagtanong si Aling Marta. Ano po ang dapat naming gawin? May isang paraan, sabi ni Mang Hugo. Kumuha ka ng isang itlog ng itim na manok. Ipahid ito sa kanyang katawan ng bata at basagin sa isang mangkok. Kung may lumabas na kakaiba sa loob ng itlog, nangangahulugan nito na siya ay nakulam. Dahil desperado, agad siyang bumili ng itim na itlog. Ipinahid niya ito sa katawan ni Manuel at binalot ng dasal. Nang basagin ito, tumambad sa kanila ang isang bagay na hindi dapat nasa loob ng itlog. Isang hibla ng buhok na kulay abo. Nabigla si Aling Marta. Sino ang maaaring gumawa nito sa amin? Tahimik na lumingon si Mang Hugo. May kilala ba kayong matandang babae na madalas nakamasid sa iyong anak? Biglang sumagi sa isip ni Aling Marta si Aling Sabel. Dahil sa takot at galit, agad nilang pinuntahan si Aling Sabel. Natagpuan nila siyang nakaupo sa isarap ng kanyang kubo. Tila wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Aling Sabel, ikaw ba ang may gawa nito sa anak ko? Ang sabi ni Aling Marta. Itinaas ni Aling Sabel ang kanyang tingin at ngumiti ng matipid. Bakit ako, Marta? Ano ang naging kasalanan ko sa inyo? Ikaw ang tinuturo ni Mang Hugo. Hindi ba ikaw ang lagi nakatingin kay Manuel? Anong ginawa mo sa kanya? Huminga ng malalim si Aling Sabel at saka tumawa ng mahina. Hindi ako ang may gawa niyan. Kung alam ko kung sino.
Nagkatinginan si Aling Marta at Mang Hugo. Kung hindi ikaw, sino? Si Aling Petra, bulong ni Aling Sabel. Matagal na siyang mainggit sa inyong pamilya. Noon pang itakwil mo siya sa inyong samahan ng mga kababaihan. Nagimbal si Aling Marta. Si Aling Petra ay dati niyang matalik na kaibigan. Ngunit nagkaroon sila ng alitan noong 1 taon dahil sa lupaing pinagtatalunan nila. Sa tulong ni Mang Hugo, nagpunta sila sa bahay ni Aling Petra. Doon, natagpuan nila siya sa loob ng madilim na silid. Nakapalibot sa kanyang mga kandila at larawan ni Manuel na tinusok ng maraming aspili. Aling Petra, bakit mo ito ginawa? Galit na sigaw ni Aling Marta. Napatingin si Aling Petra sa kanila at biglang sumigaw. Dahil inagaw mo ang lahat sa akin. Ngayon mararamdaman mo ang sakit ng pagkawala. Agad na nagdasal si Mang Hugo. Winisik-wisika ng banal na tubig si Aling Petra. Napasigaw ito at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kandila at ispili. Biglang lumakas ang sigaw ni Aling Petra. Ngunit sa kabila nito, unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Manuel. Nagmulat ng mata ang bata at sabay na paiyak si Aling Marta sa sobrang tuwa. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Mula sa sulok ng silid, may lumabas na isang itim na anino. Isang espiritong tagapagbantay ni Aling Petra. Sinubukan niyang atakihin sina Mang Hugo at Aling Marta. Ngunit sa uling sandali, itinapat ni Mang Hugo ang isang krus at tinapos ang mahika ni Aling Petra. Nagsisigaw si Aling Petra habang unti-unti siyang nanghihina. Tuluyan siyang nawala ng malay at nang magising. Tila nawala na ang kanyang mahika. Hindi na siya makapagsalita at walang sinumang nakakaalam kung ano nangyari sa kanya. Samantala, si Aling Sabel ay nananatiling tahimik sa kanyang kubo. Ngunit sa gabing iyon, nakita ng ilang taga-baryo na may isang itim na ibong lumipad mula sa kanyang bahay patungo sa kagubatan. Marami ang nagsabing ito ay isang tanda na may mas malalim pang misteryo sa kanilang baryo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Manuel. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, nararamdaman niyang may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang silid. At sa dilim, sa kanyang bintana, may anino ng isang matandang babae na nakatitig sa kanya.